Maraming datos ang nakuha ng mga hacker sa website ng Department of Science and Technology. Aminado naman ng DICT na may kalumaan na talaga sistema sa ilang ahensya ng gobyerno kaya madali itong puntiryahin ng hacker. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Isa sa pinakamalaking hacking incident sa Administrasyong Marcos. Ganyan ituring ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang huling pag-atake ng hackers sa network ng Department of Science and Technology o DOST. Nangyari ang hacking nitong Martes kung saan pinasok ng hackers ang 3 websites ng ahensya. Sabi ng DICT, hindi bababa sa 2 terabytes ng data ang nakompromiso ng hackers. Kabilang dito ang mga datos ng mga scientists at empleyado, mga research, videos at designs ng ilang imbensyon, mga proyekto at backup files. Hindi isinasantabi ng DICT na mas malaki pa ang na-leak na files, lalo't hindi pa tuluyang naibabalik ang access sa higit 20 systems ng DOST. We have partially gained access pero we still have to gain full access to reach out to our counterpart agencies in the security sector of our government to see if they have ongoing partnerships with the DOST that might compromise yung mga data or the things that they are trying to do right now in order for us to determine the impact. Tingin ng DICT, mga Pilipinong hackers ang dumali sa DOST. Bukod sa kanilang digital footprint, nag-iwan ang hackers ng mensahe na may hashtag na OPEDSA. Ayon pa sa hackers, hindi lang 2 terabytes, kundi 25 terabytes ang binura nila. Pero hindi kumbinsido dyan ang DICT. It's for the desired effect. If your effect is really to paniwalain ang publiko na talagang ganun kayo kalakas at ganun kapinsala ang dinulot nyo. Pero if we do a comparison ho do sa PhilHealth na hacking, maliit lang ho comparatively pero mas sensitive yung data na nahack sa PhilHealth because it involves the personal data of its members. So maliit ho man yung storage space pero very significant ho. Bukod naman sa DOST, kinumpirma rin ang DICT na may nagtangkaring i-hack ang Philippine Citizen Identity Cards ng Philippine Statistics Authority. Pero hindi pa malinaw kung may na-leak na datos. Dahil sa nangyari, binatikos naman ng ilang digital advocates ang di matigil na pag-hack sa websites ng ilang ahensya ng gobyerno. Kahit pa hindi ito ganoon ka-sensitive, these are still information which can be used by anyone. I mean, hindi naman yan tatargetin kung wala-wala lang . Aminado naman ang DICT na outdated o may kalumaan ng cyber defense ng ilang government agency. Kaya panawagan nila, tiyaking na-upgrade ang mga sistema para maiwasan ang mga hacking. The system you might employ now might be obsolete later on, mga 6 months pa lang, ganun kabilis ang pag-turnover. So talagang we encourage our counterparts in government to be forward-looking at saka kailangan upgradable ho talaga whatever they procure, the systems they procure, they have to be thinking like in 2 years time applicable pa rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.